Pa-type naman 1 kung kita yung slide. Wala. Walang slide. Yan, kita na. Ayun, sige. So, yun. Good evening, everyone. Like na sinabi ko kanina, mag-start tayo ng exact 6 p.m. So, ngayon ay time check, 6:01 na. Medyo nag-ayos lang ng konti. And today, we will start. Itong webinar, onting background lang, is meron tong 30 episodes. By the end of this webinar, magkakaroon kayo ng idea kung ano yung mga kailangan yung i-implement sa business nyo na naka-align sa international standards. Ayan. So, batiin ko muna yung ating 2 million na umattend, si Miss Ria at si Lamaris. Siguro baka busy yung mga tao or sa akin naman recorded naman ito. Ang advantage lang ng mga nandito ay pwede kayong magtanong. Kumbaga sila, hindi sila makapagtanong. Or syempre, magbe-base ako dito sa based dun sa industry nyo, yung mga example. So, yun yung advantage. And ayan, so mag-i-start na ako. Konting quick start lang uli tungkol sa ISO 9000. Like nung kumaten kayo nung last time, hindi ko lang na-record. 'Di ba familiar naman kayo sa international sa standard time, 'di ba? Merong standard time, yung buong mundo. So yung gumawa ng standard time, yung standard mismo is same as yung ISO din. Ginagawa yung standard para lahat is pare-parehas. Kumbaga may standard, hindi magulo, 'di ba? So sa mga companies, kailangan ganun din. Mayroon dapat standard. Kumbaga pag sinabing ano ba yung company standard nyo? So pag sinabing ay ano kami, international standard kami. So pag ganun, alam mo na ibang level yung company nyo or yung business nyo. 'Di ba? Kumbaga mayroon kayong sinusunod na standard, hindi substandard. So yun nga, yung ISO sila yung International Organization for Standardization. Sila rin yung nagawa ng ISO 8601 which is yung standard time. Sila yung gumawa niyan. So para magkaroon lang kayo ng familiar, ano ba yung mga standard? Yan, so merong standard time. Sila rin. Then, konting background lang sa mga hindi nakakilala sa akin. I am Rafael Ron Moreno. Is an entrepreneur for been in the business for 20 years. Doon sa Roman Essence, yung main business. Then, habang nasa main business ako, nag-try din ako ng mga other businesses. Meron akong isang tumagal na pandemic lang, yung studio. Tinayo ko siya 2007. Then, nasara ko siya ng 2020. Ayan. So na-pandemic yung term doon. Pero yun nga, nag-try din ako, sobrang daming businesses. And part din ako ng mga ibang businesses. Like yung Anogaire, meron kaming events venue sa Batangas yan. Then nagko-content ako for triathlon. Ayan. And I'm also a lead auditor for ISO. And meron akong next year, ito yung one room consultancy focusing on family business and international standard. Ayan. Then ito yung mga certification ko para masabi ko na I'm I am competent or I'm the right person ba ako na para magturo nito. So yun. I'm also an IRCA lead auditor for ISO 9001. Also knowledgeable in 14,000, certified yellow belt 6 Sigma, and certified public speaker with program ni Lloyd Luna sa mga gustong mag-public speaking. Yan, magaling yan si Sir Lloyd. And certified good warehouse practices for the FDA. Yan, so yun nga yung mga konting background. So yan, diretso na tayo sa topic. So today, ang topic natin, yun nga, what is ISO? ISO is it's like a tool, 'di ba? 'Di ba sa business natin, kung wala tayong mga tools or wala tayong, di ba, pag may ginagawa tayo sa isang bagay, mas mahirap natin gawin yung isang bagay or ma-achieve yung goal natin.
With the management system, meron tayong tool na mas mapapadali or magagawa natin ng tama with precision yung business. And ito yung mga top ISO standards, which is yung 9001 for customers. Syempre, di ba yun ang problema natin? Paano natin maparami yung customer? So yun, ito, focus to sa customer. Di ba? So, yun yung 9001. So, applicable siya sa lahat. Lahat na may customer. Di ba? So, wala namang business na walang customer. Di ba? Then, the ISO 14001, the environment and legal obligation sa mga legal. And ISO 27001 for the information security sa mga IT or mga BPO, ginagamit din yan. Then, 45,001 for the manufacturing. Kasi ang focus nun is health and safety. Kailangan safe lahat sa production. And the 22,000 sa food safety management. Sa mga restaurants, mga manufacturing ng food, Jollibee, mga ganyan, McDonald's. Ayan. Then next is, yan yung mga, sa Philippines, ito yung mga ISO certified. Actually, lahat ng malalaking company sa Philippines is ISO certified. I-check nyo lang yung website nila, makikita nyo ISO certified sila. So, San Miguel, nandyan. Even schools, the UST, La Salle, Ateneo, ISO certified sila. Then, the Jollibee. Si Jollibee, bukod sa ISO certified sila, yung mga lahat ng mga third-party logistic nila is kailangan ISO certified para makapasok ka. Ayan. So, ano ba yung topic natin for tonight? Ngayon, ang topic natin ay the understanding your organization context. So, sa nagbi-business tayo, ayan, di ba tayo, ayan, tatlo lang naman din tayo. So, sino dito yung parang affected ng nangyayari sa buong paligid natin? Type 1. Pwede bang, ayan, tatlo lang naman tayo. Yung affected, yung mga katulad kagabi, 'di ba, Miss Maris, Miss Ria, 'di ba yung dinaanan natin kahapon? Example pansinin niyo yung dinaanan natin, ang daming ginagawa, 'di ba? Yung mga tulay, yung mga ano ba yon, train ba yon or skyway yung ginagawa na yon, 'di ba? So, imagine nyo, yung business nyo, MRT, ayan. Imagine nyo, yung business nyo, doon nakatayo, 'di ba? So, ano kayang impact nung MRT? Diba? Ang laking impact nun. Kasi pwedeng, instead na nakakuha kayo ng customers, pwedeng wala kayong customer. Baka dati malakas kayo. Malakas yung business nyo. Dahil ginagawa yung MRT, affected kayo. So, dapat kinukonsider din yung mga ganun. Ibig sabihin, alam mo na kung paano i-handle. O example, ginagawa yung MRT, humina yung business mo. Ang tanong, pag natapos ba yung MRT, lalakas ba uli yung business mo? Di ba? So yung isang question di ba? Parang instead na nagko-commute yung mga tao or nadadaanan ng sasakyan, hindi na ngayon nadadaanan kasi nag-MRT na yung mga tao. Tama ba? So makaka-affect yung nasa paligid natin sa business. Another example, kung ang business mo nasa Tagaytay, pumutok yung Taal, di ba? Hindi ka makapag-business ngayon. So sabihin natin, ilang days kang magsasara or ilang days kang magbubukas ka pa ba? Di ba? Yung mga ganon. O what if malapit ka doon sa Taal mismo? Paano pag sinabi ng government na, oy, kailangan wala ng tao dyan or wala ng business dyan? So, sa pool yung business natin. Ayan. Isang example ng organization context is legal. Example, Pogo. Example, may business kayo, ang client nyo, Pogo. Nalaman nyo na sabi ng government, isara yung Pogo. So, patay kayo ngayon kung yun ang client, yun lang ang client nyo, yung Pogo lang. Di ba? So, yun yung organizational context. Mas more on magiging proactive kayo sa mga nangyayari. Ibig sabihin, hindi pa nangyayari yung isang bagay, dapat na-identify nyo na siya. Ayun. Good evening, Boss Abner. Ayan. So, yun yung i-discuss ko ngayon. Kasi ito rin yung hindi ginagawa ng mga negosyante or mga nagbi-business. Sasabihin, hindi ko naman kailangan yan. Kumbaga, maliit lang ako .
Yun nga eh, 'di ba? Maliit pa lang tayo, dapat nire-ready na natin yung business natin papunta sa paglaki. Kasi ito yung part 2 ng paglaki. Kumbaga, hindi ito, sabi natin, pwede natin siyang i-skip, pero mapipigilan yung paglaki natin. Kasi ang business, hindi lang internal yan, may external. 'Di ba? So, kailangan i-consider natin or i-check natin yung mga nangyayari sa paligid natin. So, yun yung i-discuss ko. So, sa standard, pansin nyo sa picture, di ba, meron dyan economic, sabihin, may yung nangyayari sa buong mundo. Example, binan ni China si US. Ano kayang effect nun sa Philippines, sa economics? Nanalo si Donald Trump. Di ba? Example, o political to, tsaka economic. Bigyan ko kayo ng onting idea. Nanalo si Donald Trump. Si Donald Trump as president ng US is transactional. So, ibig sabihin, ay, tutulungan tayo niyan kasi US, Philippines. Hindi eh. Kasi si Donald Trump, transactional yan. Tutulungan niya tayo, pero may kapalit. Di ba? Ano kaya yung kapalit na yon? So, pwedeng maka-affect sa business natin. Di ba? Sa economy ng Philippines. And ngayon, kung i-check nyo, kung familiar kayo, lahat ng ah, lahat ng opportunities wala na po sa Philippines, nasa Vietnam na, 'di ba? So, example, parang nasa 30 billion yung sa Philippines. Alam niyo ba kung magkano kay Vietnam? Nasa 120 billion ang investment ng US. So from that, makikita nyo na lahat ng opportunity ngayon na kay Vietnam wala sa Philippines, 'di ba? So yung mga ah ganong mga kailangan kino-consider, 'di ba? Example kay Miss Ria, 'di ba, sa sari-sari store, ano kaya mga products yung pwedeng maapektuhan, 'di ba? Bawa kung imported ba 'yan or kung local ba 'yan, anong effect nun, yung economical, or kay Miss Maris, kumbaga yung product mo baka mamaya may imported ka, maapektuhan kasi global to eh, 'di ba? So ganun yung mga example. And ayan. Ang standard, ito po yung exact words na nakalagay. Sige, i-ano natin. Ayan. So, ang exact word lang nakalagay sa standard, sa international standard, pag may copy kayo, nabibili po yan sa DTI, nasa 500 pesos yata. Ayan. Basta sa lahat ng DTI, sabihin nyo lang ISO 9001, 2015. Makakakuha kayong kopya. Pwede nyo naman i-download. Di ba? Pwede nyo naman siya i-download. Pero, mas better na meron kayong kopya. Tsaka legal, na talagang original. Ayan. Boss M, yan, welcome. Ayan, pakapasok lang. And yun, ito yung exact word sa standard. Context of the organization. So 4.1 nakalagay doon, understanding the organization and its context. Ibig sabihin, sige, basahin ko muna lahat The organization shall determine external and internal issues that are relevant to its purpose and its strategic direction, and that affect its ability to achieve the intended result to this quality management system. So, yun yung exact, nagkamali lang dito ng spelling. Kulang ng H. Ayan. So, tatagalugin ko para mas naiintindihan ng lahat. Kasi kung nung binasa ko to 20 years ago, hindi ko siya naintindihan. Tama ba? Type, tingnan natin kung parehas tayo. Walang kasi ako, hindi ko talaga naintindihan yan nung binasa ko. Type 1 nga, kung naintindihan nyo nakasulat dyan. Tapos kung hindi nyo naintindihan, type 2. Diba? Yan. Diba? Ako hindi ko talaga naintindihan yan 20 years ago. Naintindihan ko lang siya mga 15 years ago. Parang, 5 years ago. Parang ganon. Yung talagang naintindihan ko siya na totally. Ayan. Good evening, Miss Michelle. Ayan. Boss. Ayan. So, ayan, type. Ayan. So kung hindi nyo naintindihan, ayan, sige, tatagalugin ko para maintindihan nyo. Kasi walang nag-explain sa akin. Siguro may nag-explain, pero hindi ko rin naintindihan talaga. Pero sa hoping na ma-explain ko sa inyo ng maayos. So dito nakalagay ay understanding the organization in its context. Ibig sabihin, internally, dapat naiintindihan mo ano ba yung business mo. Ano ba talagang purpose ng business mo? Sino yung mga employees mo? Sino ba ang nakaka-affect internally nung business mo? Yung alam mo yung capability ng business mo. So yun yung organization. Then its context is yung nasa paligid nito or nakaka-affect dito. Ano-ano ba yon? External.
'Di ba? Like nung sinabi ko kanina, ito yung mga external, 'di ba? Economic, legal, yung government, political, technology. So ano bang effect? Kumbaga kung pansinin niyo, nabalitaan niyo yung saka kaya po yata yon wala na daw bumibili. Kasi online na eh. So affected sila ng technology. So dapat kung meron kayo nito, nagawa nyo siya, alam nyo na hindi lang dapat doon kayo sa pwestong yon, dapat may online kayo, di e-commerce kayo, di ba? So ganun siya. Then, ayun nga, ma-identify yung internal and external. Ayan, so nakalagay dito, ito yung parang guide doon sa standard. The organization shall monitor and review the information about these external and internal issues. Issues can include positive and negative factors or condition for consideration. So mamaya papakita ko sa inyo to yung mga positive, ano yung mga negative, 'di ba? Ayan. Then understanding the external context can be facilitated by arising legal, technological, competitive, market, cultural, social, and economical environments, whether international, national, regional, or local. Di ba? So example, sige, magbibigay ako ng mga example. Sa external, ano ba yung issue arising from legal? Kung e-commerce kayo, dati okay lang na mag-business na walang permit sa mga e-com, ngayon naghigpit. 'Di ba? So naapektuhan, 'di ba? So kung meron kayo nito, na-identify niyo siya ng mas maaga, hindi kayo mabubulaga na bigla na lang kayo magsasara. Kasi na-check niyo na siya before pa mangyari, 'di ba? Technological, example, yun nga, nagkaroon ng e-commerce. So kung na-detect, alam niyo ba yung e-commerce, parang naalala ko 20 years ago pa yung e-commerce na yan, yung word na yan. 'Di ba? Nag-boom lang siya lalo nung nag-pandemic. 'Di ba? Kung na-identify niyo ng mas maaga yan, mas prepared kayo, 'di ba? Yun yung kagandahan nitong context. Then competitive, example, bigla si Toyota, example, yung mga sasakyan, biglang pumasok si Tesla. So affected yung competitiveness ng buong car industry, ng automotive industry dahil sa ah, e-cars eh, 'di ba? So nag-iba technological tsaka competitive market, nag-iba. Cultural, example, yung business mo biglang hindi mo napansin puro mga Muslim or puro yung mga hindi kumakain ng karne, example, yung nasa area mo meat yung business mo. So yung mga ganon sa mga cultural or kasi may iba-ibang culture eh kada mga tao eh. So kailangan ma-address mo rin yung mga culture na yun. Then social. Example, nagbabago-bago yung mga ng mga tao. Dati mahilig sila sa milk tea. Tapos naging umuso yung coffee, naging coffee, 'di ba? Tapos sabi ko nga kagabi, beauty products. So nag-iiba-iba. So ibig sabihin, sabihin natin effective yung beauty products. Ano ngayon yung pwedeng mangyari? Pag magaganda na lahat, wala nang pangit, o di 'di ba? Pwedeng baka may product na papapangit, 'di ba? Pero joke lang 'yun. Pero 'di ba, yung gano'n, i-analyze mo rin, may mga solution, pag gano'n, may mga solution kasi na nagke-create ng bagong problem. So gano'n. So example, nagkaroon ng e-com or magkaroon ng mga Lalamove, ng mga Grab, pero may nagkakaroon ng mga bagong problem. So gano'n. So kailangan maging tayo, proactive. Then economic environments, example yung taal nga, 'di ba? Pandemic, monkeypox, 'di ba? So yun yung mga example. Or nagbabaha yung area. Example na lang, kung ang business nyo lagi nagbabaha, siguro kung bawa 5 years na kayo, onting bagyo lang, baha na. Tapos wala kayong gagawin, parang, 'di ba? Dapat meron na kayong action plan for that. Kumbaga, dapat meron kayong parang protection para hindi na kayo bahain. Pero kung wala kayong magawa, baka naman kailangan nyo na ilipat yung business nyo. 'Di ba? Kung 5 years or 10 years na kayong binabaha dyan sa area. 'Di ba? So ganun, yung mga ganun, kailangan nyo siyang i-consider. Then yung international nga, national, regional, and local, like yung mga gera, 'di ba? Yung World War III, ano ba yung pwede nating gawin? So yan yung mga example. Then the internal naman is, example is the values. Ito, yung mga umattend ng discovery, 'di ba? So
Sample, ang organization mo, internal na identify mo yung mga tao mo, mga tamad, mga konting pagsabihan mo lang, ano na, nagmumukmuk na. Ayun, type 8 nga, kung sino may mga employees na ganon. Ayan, wala naman, wala naman siguro. Ayan, di ba? So, yun yung, ano, yun yung mga example ng values. Kulang ng iwa. Ayan, so then, the culture, di ba? Example sa amin, ang values is, ano, yung mga tao, puro mga nakasimangot, yung mga ganon. Tapos yung culture, parang walang boses yung mga tao. Ngayon, mas okay na. Ayan, pag pumunta kayo sa office namin, mas okay na. Compared before 10 years ago. Ayan, mas maganda na. Then the knowledge, ano ba yung skills ng mga tao natin? Are there competitive ba sila? Mataas ba yung competency nila? Kumpleto ba, equip ba sila ng mga skills and knowledge para gawin yung task nila? 'Di ba? So dapat ma-identify kung ano yung mga kailangan ng mga tao. Ayan. And syempre yung performance ng organization. Kumbaga kung profitable ba, baka mamaya 3 years na negative, wala tayong ginagawang paraan. 'Di ba? So yun yung mga ganon, yun yung internal. Then, ay teka lang. Sige, pakita ko lang yung SWOT. Wow, yung SWOT. Ano ba yung SWOT natin? SWOT, SWOT. Ayan. Nakakaano ba? Nakakahabol ba yung mga na yung anak ko, pasensya na. Ayan. May natututunan ba, guys? Type 8 naman kung meron. Ayan. Share no. Ayun, thank you, thank you. Ayan. Ayan. Thank you, Boss M. Ayan. So ito, pwede rin tong ano, kasi 'di ba consultancy din yung kay Boss M eh. Ayan, meron siyang ang daming company ni Boss M, talagang idol talaga. Execute ng execute lang talaga. Ayan. So ito example, SWOT analysis. Wag niyo muna pansinin yung numbers kasi medyo advanced na yung number. Ito is example ng SWOT analysis ko. So, ito is yung itatayo kong company next year. Hoping mga mid-June or mga mid-year, yan, mga June, some mga ganun. So, strength. Isa sa strength ng company na itatayo ko is expertise. Siyempre yan, 20 years ko na nga ginagawa ito. And alam ko siya, pero siyempre, hindi pa rin tayo tapos. Nag-aaral pa rin tayo. So, yun yung isang strength. Then next is flexibility and agility. Kasi solo pa lang ako dito eh. So, kaya kong gawin lahat. Pwede kong gawa ng paraan. Wala na akong kailangan tanungin or ano. So, yun yung isang strength. And existing resources. Meron naman akong laptop, may internet naman ako, may training materials naman ako, may projector ako. Kumpleto naman ako ng mga equipment, 'di ba? So, yun yung isang advantage. Then, sa business nyo, ganun din. Kailangan ma-identify nyo, ano ba yung strength nyo? 'Di ba? Maganda ba yung brand nyo? Or ba sa tindahan, maganda ba yung location mo? Yung strategic location mo, maganda ba? Or, at sino pa ba yung mga nandito? Bigay tayo example. Ah, ayan, si Miss Maris, talaga bang na perfect mo na yung product? Talagang kailangan ba siya ng market? 'Di ba? Yung mga ganon. Si Boss Abner, nag-umpisa pa lang din. Iba-iba pa rin yung product. Ibig sabihin, marami ka bang supplies? Yung mga ganon. Diba? Si Boss M naman, syempre, kilala na si Boss M. 'Di ba? And yung mga collaboration with the RDR or yung mga other na mga nagto-talk din or may mga community din, 'di ba? So, 'yun, pwede mga strength 'yun. Tsaka yung expertise yan ni Boss M, 'di ba? Baka hindi naman niya ituturo yan kung hindi niya expert yan, 'di ba? Tsaka yun nga, mas maganda rin pag tinuturo, guys, mas gumagaling kayo. Ayan. Ayan. Next is the weaknesses. So ito, 'di ba kanina binanggit ko na yung mga strength. Ganyan yung anak ko. May kalaro kasi. Ayan. So next is the weaknesses. Limited workforce. Siyempre, yan, solo lang ako katulad ngayon, 'di ba? Wala akong assistant, wala akong ano.
Although pwede naman, kaso gusto ko rin ngayon ma-practice na solo muna. Kumbaga pag future na yan, saka na tayo kukuha. Para ma-perfect ko ba? Ayan. Then, yun nga, being the only employee may limit the ability to take larger projects. So ngayon, meron pa ako more on audits pa lang ako, which is wala namang kinikita doon. Pero sa akin, experience, panalo na ako doon. Kumbaga, parang bayad na rin ako doon. Then the next weakness is no business permit. 'Di ba? Wala pa akong permit. So, wala pa akong key para maningil. Yun yung isa ring wala pa akong resibo, 'di ba? Then next is resources constraints. Sabihin, yung yung area ko, although ito katulad niyan, tingnan niyo. Example na lang, naririnig niyo yung anak ko. Type 8 nga kung naririnig niyo yung anak ko. Yung sumisigaw. Hindi ko siya maawat eh. Rinig ba? Type 8 nga. May narinig kayong sumisigaw na bata? Wala naman. Okay. Sige. Ayan. So, yun yung example, di ba? So, pero next year, may gagawin na akong studio. Kasi ito open, tingnan lang, pakita ko. Para may idea kayo. Ayan, open kasi siya. Open. So, ayan. So, next year, meron na akong studio para at least kahit maingay sa labas, hindi na tayo maririnig. And opportunities. Diba? Opportunities is yung demand for the certification tumataas. Kasi tumataas yung competitiveness ng mga companies. So, kung hindi tayo makahabol, example na lang, bigyan ko example. Meron kaming kasabay na company 20 years ago. 3 yung employees nila, kami 10. Alam nyo ba, dahil na-certify kami, ngayon nasa 30 plus yung mga subcon, yung employees ko. Then, sila, 3 pa rin yung tao nila. So, nakita nyo yung diferensya. 'Di ba? Kung ISO, kahit hindi certified, kahit implementation lang, promise. Kasi ganoon din naman yun, wala namang pinagkaiba yung certified tsaka implementation. Ang kagandahan lang ng certified, pwede nyong i-gawing marketing, ma-promote nyo na, oy, certified kami. Yun lang yung pinaka-advantage. Tsaka kung may meron kayong mga client na certified sila, kasi minsan hinahanap nila yung certification, hindi kayo makakapasok kung wala kayong certificate. Ayan. So, yun yung growing demand ng ISO certification. Tumataas na siya. Parang nagiging normal na lang din yung bukod sa business permit, bukod sa BIR, hinahanap na yung certificate. Ayan. Sino dito naka-experience na sa mga client nila na hinahanapan na ng certificate? Ayan. Kung meron type 2, kung meron na. Kung parang makikita nyo sa listahan ng requirements, ISO certified. Ayan. Wala pa naman. Ayan. Wala pa. Ayan, sige. Ayan, pero yun nga, what if meron, 'di ba? So sayang yung opportunity. Instead na nakuha niyo na yung client, dahil wala kayo nun or hindi kayo nag-implement, hindi niyo nasagutan. Kasi minsan may ibibigay sa inyo na accreditation, ang daming sasagutan. Pag hindi kayo familiar sa ISO, hindi niyo siya masasagutan ng tama. So malalaman na lang bigla. Example meron kanina hinihingian kami ng order, yung purchase order galing sa top client namin. So, syempre, kung wala kang alam sa ISO, ibibigay mo ngayon doon sa future client mo yung PO ng isang client mo. Pero dahil may ISO ka, alam mo na bawal yon kasi may data privacy eh. 'Di ba? Kumbaga part ng yun ISO 27001. So from dun pa lang, kung magbigay ka, huli ka. Kasi malalaman nila, ay, kala ko ba ISO certified to, bakit nagbigay ng PO? 'Di ba? Bawal 'yun 'di ba? Yung mga ganon. So yun yung mga example kumbaga clickbait lang 'yun ni future customer mo. So kung ibibigay mo yung PO, huli ka na agad na ay hindi marunong 'to. 'Di ba? Yung mga ganon. So yun yung mga example. Then opportunity remote consultancy. Pwede ka mag-consult ng via Zoom. Hindi katulad before, kailangan ko mag-travel. Example, sa QC yung pinunta natin kahapon, 'di ba? O kung pwede namang i-zoom, 'di ba? Kung may meeting ka doon sa area na 'yon, Fairview. Sabi ko nga Farview eh. Pero 'di ba? So ang laking advantage, opportunity na pwede kang mag-business via Zoom.
So malaking ano, tuloy may ina-attendan nga ako mga training worth 5,000 via Zoom lang eh, 'di ba? Kung actually itong training na to, part din ito nung 5,000 na yun eh. Kung pwede ako maningil eh, 'di ba? Pero dahil gusto ko free ano talaga, gusto kong matulungan yung mga kaibigan ko. Yun yung ano ko, yung goal ko. Next year na tayo maniningil pero sa iba, hindi sa inyo. Doon lang sa mga hindi ko kilala. Ayan. Then, ayan, Boss M, yung sa'yo ha, pagka maluwag ka na, libre lang. Ayan. Pero syempre, pag nini-refer ka, yun, doon ako maniningil sa kanila. Pero sa'yo, libre. Ayan. So, next is opportunity networking and partnership. So, yun nga, yung katulad niyan, pwede ako mag-collab. Di ba? Pwede ako mag-collab kay Boss M, pwede kay RDR, pwede sa iba't ibang mga community. Sobrang daming community. Ayan. So, yun yung opportunities. So, dapat i-document natin ito. Hindi yun nasa isip lang natin. Kasi mamaya tuturo ko kung bakit kailangan i-document. Then next is threats. Di ba? SWOT nga eh. Strength, weaknesses, opportunities, and threats. Ay, may nag-type. Pwede din ba sa akin, boss? Pwede, boss. Basta friends tayo sa Facebook. Ayun. Kaya hindi ako nag-accept ng ano, hindi ko nakita in person. Yan, hindi talaga ako nag-accept. Ayan. Kasi para malaman ko na ito talaga, na-meet ko na tong taong to. Ayan. Then next is threats, competition, 'di ba? Syempre meron na diyan yung mga established, yung mga matatagal na, mga 20 years na consultancy firm. Kumbaga pagpunta kayo ng mga SMX, ang dami niyan. Ang tatagal na nila, 'di ba? So yung mga ganon, yun yung competition. Kailangan i-check mo rin sino yung mga kalaban mo. Then regulatory and compliance risk, kung wala nga akong permit, so hindi ako pwedeng maningil. 'Di ba? Yan sa libre pwede or donation, 'di ba? Pagkain pwede na. 'Di ba? Actually yung iba, sinasabi ko naman libre pero binibigyan nila akong pagkain. So, okay, sige, okay lang. Yung pag-audit pa naman experience, okay na sa akin yun eh. Parang bayad na rin ako doon. Then economic factors. Siyempre, katulad yan, kung mga small businesses, lalo ako nag-uumpisa pa lang, syempre, hindi mo makukuhanan talaga ng, kahit gusto nila magbayad, hindi nila kaya magbayad. 'Di ba? So, ganun yun. So, talagang ano mo rin, gagawa mo rin ng paraan, paano ba, merong pang kawang gawa, merong pang business talaga. So, parang ganun. Si Boss M, ano yan eh, hindi niya kailangan ng pera eh, madaming pera yan. Kaya, puro ano yan, puro share, bigay talaga ng bigay. Kaya, tanggap na lang sa ano. Hindi, pero tanggap na lang sa ano. Ganito yan eh. Kasi pag the more na nagbibigay tayo, sabi natin hindi from doon sa binigyan natin, may ibang magbibigay sa atin. So ganun lang 'yon. Ano siya, law of nature na 'yan. Kumbaga, matik na 'yan. Talagang totoo 'yon, guys. Ayan. So next, ito yung mali nung iba. Gagawa lang kayo ng SWOT. Di ba sabihin, gumawa ka ng SWOT, gumawa ka ng SWOT. Ito yung mali. Gagawa lang ng SWOT, tapos wala lang, naka-document lang, naka-print, nakalagay sa econ file, naka-folder, 'di ba? Tapos na, 'di ba? So ngayon, ito ituturo ko ngayon yung technique. Lahat ng ginawa nyo, dapat lalagyan nyo ng action plan. Ayan, sa kanan. 'Di ba? Katulad niyan. Hindi ko na bubuuin to kasi yung oras natin, 30 minutes lang dapat to, tapos 30 minutes Q&A eh. So, magbibigay lang ako ng example. Strength. Expertise, 'di ba? Yung strength ko. Ano ngayon yung action plan? So, continuous learning. 'Di ba? Bukod dun sa, ang isang certificate pa lang kasi sa akin eh, yung 9,001. Ngayon, next year, kukuha ako ng 14,000. So, magiging dalawang certificate na yung nakapatong sa ulo ko, di ba? Yung meron na. Yung law of sowing and reaping. Hindi ko alam yan, boss, ha? Check ko nga mamaya. Ayan. So, yun yung action plan. So, sinong dapat gumawa? Ako. Ako lang naman, solo lang naman ako dito. So, due date, kailan? 12/31. So, pero pwede ko siyang gawing 6/31, di ba? Para mas mabilis. Bakit ko pa patatagalin? Yung certification is 30,000 po. Yung training tsaka exam. Ayan. After nyo mag-training for 5 days, para may idea kayo, kailangan yung kunin yung exam within 30 days. Pag hindi nyo nakuha yung exam within 30 days, kailangan nyo uli mag-training ng 5 days. Babayad na naman kayo. Kasi bayad yung yung slot mo ng pag-exam. Kasi sa Germany po yung exam. Pero via online. Pero sobrang hirap. Pag interested kayo, kwento ko sa inyo. Ayan.
So, yun yung strategies. O, example, kuha tayo sa threats. Yeah. Example, ito, yung regulatory, di ba? So, anong meron? Anong pwedeng action plan? Ensure full compliance. 'Di ba? So, pwede ako, syempre ako yung responsible. Due date, sabihin natin yung plano ko nga 6:30 by June makakuha na ako ng permit. Budget, magkano bang permit? SEC, BIR, siguro magagastos ako ng mga 20 to 30,000. 30,000 na lang, example. Maximum malaki na 'yan. 'Di ba? So mga ganon. So yun, dapat may action plan. Tapos may date, may deadline. Ayan. So yung mga numbers, may konti lang naman tayo, 'di ba? I-explain ko lang ng konti yung numbers, pero pag gusto niyo detail talaga, ano tayo ng isang session, ganito lang yung gagawin, mag-SWOT or workshop, 'di ba? Yan, Boss M, malay mo, 'di ba? Pag gusto mo magpa-workshop, pwede natin gawin 'to doon. Weight, 'di ba? Titimbangin mo kung gaano ka bigat yung bawat na-identify mo. Ayan, mukhang masaya yan, SWOT. Ayan. 'Di ba? Titimbangin mo ngayon. So once na natimbang mo yung weight niya, tapos kung gaano ka nag-response doon sa strength na na-identify mo or weakness or threats, opportunities, magkakaroon siya ng score. Then pagdating ng score, may total siya. Ayan. I-multiply yung weight tsaka firm, tapos score. May total siya, internal tsaka external. So dito, 2.35 tsaka 2.60 ang score. So lumalabas, kung 2.4 dito sa internal and external matrix, 2.4 nandito siya banda, and 2.6, so nandito banda, 2.6, ayan dito banda. So nasa 5. So based doon sa internal and external matrix, nasa hold and maintain. 'Di ba? Example, dahil na hold and maintain yung strategy, yun lang yung pwede mo munang gawin. Ibig sabihin, yung risk, konti lang, maliit lang yung risk. Example, nandito yung score mo sa 5, 'di ba? Sa dilaw na 'yan, sa hold and maintain. Pero ang ginawa mong strategy, nag-expand ka. For sure, ang laki ng risk nun. Tsaka ang liit ng chance na mag-succeed yung ginawa mong expansion. Kasi internally and externally, hindi ka pa prepared. Diba? Nagigets nyo ba? Type 8 kung naintindihan kung paano gumagana tong internal and external. Ayun, thank you, Boss Maris. Ayan. Diba? So, ganito yan. Bigyan ko kayo ng example. Before, hindi ko to alam. Nag-branch out ako. Pero nung mali nauna yung branch out ko. Kumbaga bira tayo ng bira 'di ba? Mali yung nag-branch out muna ako bago ako nag-compute nito. Ayan. 'Di ba? So nung kinompute ko siya, ang score is nandito lang somewhere nasa boundary ng 4 and 5. Basta parang nasa nandiyan. Na-expand ako, nag-branch out ako. Ayun, na-depress ako, 'di ba? Ang hina ng branch ko noon, 'di ba? So tapos ginawa ko, nung nag-SWOT ako, ginawa ko yung mga action plan. Ngayon, mataas na yung score namin. Nandito na kami. Somewhere, grow and build, tsaka hold and maintain. 'Di ba? So, kailangan talaga palakasin natin yung internal and external natin. And syempre, hindi natin pwedeng dayain yung score. Kasi pag dinaya mo yung score, parang dinaya mo lang yung sarili mo. Parang, uy, kailangan maging ang score mapunta sa 2, sa 3, or sa 6. Pero yung totoo, hindi naman talaga yun yung score. Parang niloko lang natin sarili natin, 'di ba? So, ganon siya naggumagana. Ayan. So, example ng mga hold and maintain. Ay, magulo. Sige. Actually, pwede yung pagkatapos nyo mag-score, pwede nyo i-check ngayon, pwede i-chat sa ChatGPT or sa Google, ano ba yung mga strategies? Example, what are the strategies for gantong strength with hold and maintain, i.e. matrix. So, magbibigay siya ng mga samples ng mga strategies. Mas madali na ngayon, may ChatGPT na, may AI na. Sobrang dali. Ayan. Sige, saan na ba tayo? Naintindihan ba? Parang, saan na yung, parang nawawala yung aking mic. Ayun.
Ayan. So, yan yung kanina, yung IE matrix. Pwede nyo panoorin sa YouTube, marami yan. Sobrang dami kung paano. Then, yun, hanggang dito lang yung ano natin, webinar. Sana naintindihan natin yung SWOT. So, ito yung mga schedule. I-send ko na lang sa group or sa GC. Then, ito yung mga page ko. Ayan, i-check na lang. Ay, si Charm. Ayan. So, mga businesses. Then, ito naman yung personal brand. Ayan, dalawa. Cycling, tsaka sa business. Ayan. So, guys, ano tayo? Q&A. Sige, stop sharing ko na. Ayan. Sinong gusto magtanong? Ayan. Kung may tanong kayo or ano, pwedeng i-ano natin. Naintindihan ba? Naintindihan? O medyo maano, komplikado yung SWOT. Baka may question kayo. Halimbawa, ito yung sa industry nyo, hindi kayo makapag-identify ano ba yung strength, ano ba yung weakness nyo. Ayan, pwede yun. Ayun, thank you. Thank you, Boss Michelle. Regards kay Boss Jazz. Ayan. Ayan. Boss, yung weight ba niya is standard or ikaw nagsiset? Ikaw yung nagsiset. Parang pre-assessment siya. Example, sa akin ang ginagawa ko, pag mas malaki yung weight niya, sabihin ang laki ng impact niya, yun, depende sa impact. 'Di ba? Siyempre, example compliance. Kung, ito na lang, magbigay ako example. DNR permit, 'di ba legal ano? Hindi naman ganoon kalaki yung impact mo. Wala ka naman manufacturing, opisina ka lang. Maliit lang yung weight niya, yung impact niya, yung score. Ayan. Paano po gawin? Pwede po bang paturo? Yes, Miss Maris, pwede. Pwede tayo mag-session na pero mas maganda maggawa muna kayo tapos i-check natin tapos or pwede mag-identify tayo. Ibang ano siguro, ibang webinar, mag-ano tayo, mag-brainstorming. Ayan, kung ano yung mga strength. 'Di ba katulad nung kagabi, yung sinabi mo, yung kayo lang yung may product na gano'n, kayo lang, kumbaga yung mga gano'n, ano yun, strength yun. 'Di ba? Strength yun, mga example. Ayan. So, yung kay Boss M pala, nakalimutan ko. Yun, yung weight nga is ikaw yung magsiset, depende sa impact. Tapos, mas malaki yung weight. Sa akin, ang ginagawa ko ngayon, pag malaki yung weight niya, yung action ko is ginagawa kong dalawa, ginagawa kong tatlo, para sure na talagang magawan ko na action yun. Kumbaga parang yung action ko iba-iba, meron akong tatlo. Di ba? Example, ano ba yung malaking impact? Example, yung sales, gusto kong ma-hit yung target. 'Di ba? Kung gano'n yung ano, yung opportunity or weakness mo, hindi mo ma-hit yung target. So maglalagay ka ng tatlo. Pwede kang mag-focus sa hiring ng magagaling na sales. Pangalawa, pwede kang i-train mo yung mga sales mo ng magagaling na training. Pangatlo is palta mo yung process mo sa sales. So yung parang gano'n. So yun yung ano, yun yung mga yan, matama yan, Boss M. Nagde-decide, pag meron tayong SWOT analysis or IE matrix, nagde-decide tayo, hindi by pakiramdam lang, may data. Ano natin siya, ginagawa natin siya ng data talaga. Hindi yung ano lang, nag-decide lang tayo na, uy, feeling ko parang magbo-boom yung ganitong strategy. Hindi, parang ano to, mas with data talaga. Hindi gut feel lang. Minsan totoo naman, may pagpakiramdam tayo, pero hindi sa lahat ng bagay eh. Hindi nangyayari eh. 'Di ba? So yun yung mga ano. Ayan. May ano pa, question pa. Pwede rin yung yung pace analysis. May SWOT, may pace. Maraming pwedeng gawin. Basta ang importante lang dito sa section, ang requirement kasi ng standard, kailangan yung internal and external is ma-identify tsaka magawa ng action. Ayun. May question pa or tungkol sa SWOT? Ah, bigyan ko kayo isa pang SWOT, scenario. Sa threats, in case of war, 'di ba? Anong mangyayari sa mga business natin, 'di ba? Threats 'yan. Diba? Ano kayang action plan? Baka meron kayong ma-share. Anong action plan nyo pag nagkaroon ng gera?
'Di ba? Ano kaya ang action plan? Sige ako muna, magbigay ako ng share ko. Ang action plan kasi sa threats namin nakalagay siya. Ang action plan namin ay mag-ano ako ng magpa-accredit ako sa government na maging mag-supply ako or mag-business with the government, 'di ba? So 'yun. From that, kung in case of war, tuloy pa rin yung business. So 'yun. Ganun, 'yun yung mga example, 'di ba? Ano pa ba? Flooding, 'di ba? Ano bang mangyayari pag may flood, 'di ba? Kung lagi bumabaha sa area, anong action plan? So, hindi yung parang kung kailan may baha, saka lang tayo, ay wala, baha eh. Wala kang ginawa. So, yun yung mga advantage pag nagsuswot, di ba? Ayan, ano pa ba? May ano pa, question pa? Habang may oras pa tayo, meron pa tayong 13 minutes. Ah, wala na bang question? Kahit siguro kahit hindi sa SWOT. Ayan, basa nga ako ng mga ano. Ayan. As travel agency na maliit pa lang ang kapital, ano may mapayo mo? May expiration ba? Ay, sige, yung ano muna kay Boss Regan muna. Ayan. Sa travel agency, wala akong wala akong idea sa travel agency. Pero ang mapapayo ko lang doon sa na maliit pa lang na capital, alam ko sa travel agency, 'di ba, bayad muna 'yan. Tama ba? Tama ba ako? Bayad muna 'yan. Sige, ganito na lang. Sa point of view na lang ng customer. Kasi ganoon eh, dapat eh. Pag nagbi-business tayo, ang point of view natin, tayo yung customer. Parang, paano mag-isip yung, ayan, may mga down payment. Paano mag-isip yung customer? O sige, ako, kung kukuha ako ng travel agency, ito yung una-una kong sisiguraduhin. Legit ba tong travel agency na to? Kung ako yung customer sa point of view, para magkaroon ka lang ng idea. Kasi ganun dapat eh. Ano yung thinking ni customer? Kasi ang mali natin, yung business natin, yung product natin, yun agad yung inuuna natin eh. Dapat unahin lagi, number one is si customer. 'Di ba? Paano ba mag-isip? Ano ba talaga yung kailangan ni customer? 'Di ba? So syempre ako as customer, travel agency, ang una-una kong alamin, legit ba tong travel agency na to? Meron bang mga posting na or na mga nag-tour or kumuha ng service ng travel agency na to na nakaalis, na walang problema? 'Di ba? Kasi as traveler or mga nagtuturo, yan ang pinakaayaw na ayaw namin, 'di ba? Ay, lalo na ako, ayoko nun. Isipin mo kasama family ko tapos bilang magkakaaberya, ma-hold sa ganito, bilang walang hotel, biglang yung shuttle or yung oras hindi nasunod. So yung mga ganon sa akin yan. So yun, siguro yun, yun yung kailangan ma-identify or magawa ng as risk mo, risk assessment. Ibig sabihin, anong gagawin mo para hindi mangyari yung mga yun, yung mga pangit na ano na yun, na services. Ayun, kailangan maiwasan mo yun. So yun, so kailangan ma-identify mo muna ano yung common problem ng mga yung mga traveler. Then ano yung solution mo. So yun. Yun lang, yun yung mapapayo ko diyan. Kasi wala talaga akong idea sa travel agency. Ang idea ko lang as customer. Ayan. Nasagot naman ba? Boss Regan. Ayan. Next is kay Boss Abner. May expiration ba yung ISO? Yung certificate is meron, pero yung implementation, wala. Ibig sabihin, bahala ka kung implement mo yan. Hindi ka kakasuhan ni ISO na, hindi ka kakasuhan na, oy, wala kang certificate, paso na yan. Hindi. Wala. Libre po yung standard. Ang binabayaran lang po dyan yung certificate. So, ibig sabihin, pwede nyong i-implement sa business ito na libre. Yun yung gusto kong mangyari. I-implement nyo na libre. Kumbaga yung certificate, pag kailangan lang, saka kayo magpa-certify. Diba? Pag ni-require lang kayo ng customer, may opportunity. Madali na, kukuha na lang kayo certificate. Kesa naman, wala kayong implementation, tapos may opportunity, hindi nyo nakuha, sayang. Diba? Doon pa lang kayo mag-i-implement. So, yun. Merong expiration 3 years.
So, pag nagpa-certify kayo, meron 3 years yung certificate, pero every year babalikan kayo. 'Di ba? Yung certification, tapos surveillance uli. Tapos pang-apat, ano uli, certification uli. So nag-ano siya, magre-renew ka. Pero yung certificate 3 years siya. Ayan. Pero yun nga, hindi ko nire-recommend. Wala naman baka magalit sa akin yung mga certifying body. Pero okay lang. Hindi ko nire-recommend na magpa-certify kayo. Not unless na nire-required kayo ng customer nyo. Or meron kayong deal na millions. Meron ganun yung mga contractor, kailangan certified yung company nyo para makakuha kayo ng malaking project sa government. May ganun, may ganun. Yung mga government agency, ano sila, ISO certified yung mga iba. Pero hindi lahat Pero marami certified na government agency. Ayan. Nasagot naman ba? Baka may kulang sagot ko or ayan, baka may question pa tungkol sa ayan, para pag wala na, ayan. 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 Kaya yun, isa pa, ano pala, isa pa yung, yan, nandiyan din si Boss M, sakto-sakto. Yung mga binibigay na webinar ni Boss M, umattend kayo, tapos gawin nyo siya. Yun. Parang preparation na rin siya for the ISO. Kasi halos, I believe, si Boss M galing yan sa ISO company. So, yun yung umpisa. Kasi kung ito yung sinasabi ko nga useless itong mga webinar, yung mga napapanood natin, wala naman tayong ini-execute, 'di ba? So katulad nung last webinar, sabi ko, dapat meron na kayong vision, meron na kayong values, may mission na kayo, meron na kayong ano ba tawag dito? Process mapping, organization chart, job description. So unahin nyo na yun. Sabi natin, maliit pa lang kayo, mas maganda nga magawa nyo na siya. Para paglaki nyo, naka-ready na, nakaabang na. 'Di ba? Kung small naman, for sure, ang dami nating oras. Para sa akin, a small business, a small company, or nag-uumpisa pa lang. For sure, marami tayong oras. Kaysa sa cellphone kayo dyan, nag-scroll kayo ng TikTok, 'di ba? Pag-aral kayo, gawin nyo yung mga yan, gawa ka ng vision nyo, gawa kayo ng mission, or bawa wala pa kayong business, magplano kayo. Ako ang dami, meron ako 10 business na nakaabang na. Kumbaga yan, may mga ano na yan, may mga vision na yan, may mission na yan, may values. Nakaabang lang yan. Di ba? So yun, yung free time natin, i-maximize natin. Huwag natin sayangin. Ayan. Ayan, welcome kay Cass Winston. Yan, tawagan namin kay ano yan, sa KMG naman. Ayan. Shoutout kay Arvin. Napanood ni Arvin to. Ayan. Baka may question pa, meron pa tayong 6 minutes. Pero kung wala na, para hindi na tayo masayang yung mga oras natin, pwede siguro, baka may question pa, wala na. May record naman nito guys, para doon sa mga bagong pasok. I-share ko na lang yung link. Ayan. Okay lang ba mag-picture tayo? Ayun. Yun, thank you. Sana may natutunan kayo about sa SWOT. Ayan. Okay lang mag-picture tayo, guys. Okay lang. Turn on yung camera bago tayo Okay, si boss, ano yun? Sino ba yung mga Ayun si boss M Kasama mo ba si Erin? Umuwi na. Umuwi na. Ayan. Ayan, picture lang tayo. Ay, boss Jazz. Ayan. Busy. Hindi pa ako nakaka-visit dyan. Sobrang busy. Next week, maluwag. Tapos na yung year-end namin bukas So, ayan. So, picture lang tayo, guys. Sige, sige. Ayan. Thank you. Sige. 1, 2, 3. Sige, isa pa. Pang backup. 1, 2, 3. Ayan, guys. So, yun, again, thank you. Tapos, kung may question kayo sa SWOT, isend ko yung format. Ayan, meron kaming GC dun meron akong ginawang GC. Pero more on puro mga friends lang yung dun sa GC. Kasi gusto ko talaga yung mga friends ko muna. Kasi parang, ano ba tawag doon? Gusto ko yung mas malapit sa akin, yung matulungan ko muna. Tapos yung mga friends nyo, doon na lang muna sa page. Ayan. Pag gusto nyo i-add ko kayo sa GC, i-message nyo lang ako.
Ayun, kasi baka magalit kayo, magulat na lang kayo, nandun kayo sa isang GC, di ba? Ayun, so message nyo lang ako. Tapos isi-send ko yung mga ano, yung mga format, yung SWOT. Tapos umpisaan nyo na siya. Yun lang, guys. And again, yun, Miss Charm, ingat sa biyahe. Ay, kailan ka ba uwi? Uwi ka na ba? Today. Oh, Ngayon, papuntang airport. okay, ingat, ingat ha. Ingat, ingat. Thank you. Sobrang traffic, sobrang traffic. Hindi, ayoko na lumabas. Ayan. Sige guys, good night and thank you everyone. Ayan. Patron, magandang gabi. Thank you. Uy, magkasama pala sila oh. Ingat, Ako ingat. tangilang driver. Oo. Magandang ano yan, magandang business yan, boss. Ayan, mga nasa biyahe. Uy, ingat kayo ha. Bye! Bye-bye. Ganda. Bye-bye. Thank Good night. you. Thank you.